salamat din sa submission natin kaninang umaga at lahat po tayo napagpala sa mga kasama. At sa oras po na ito ay atin pong simulan ang ating submission dito po sa page 26, Send the Light. Ready? Sing. Diyos na kaibigin at makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lubusan nagpapasalamat, Ama, sa kadakilaan ninyo sa amin sa bawat oras na nagdaan mula po kanina. Nadarama pa po namin hanggang ngayon ang inyong mga overflowing na mga blessings, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kami po ay napagpala kanina sa mga napakinggan namin mensahe at alam po namin na lubusan niyo pa po kami pagpapalain pa. Lalo na kami po ngayon, Panginoon, ay binibigyan niyo po ng inspirasyon mula sa inyo, sa inyong Santong Espiritu, Panginoon. Kayo po sana, Panginoon, ang patuloy na tumulong sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. Bawat isa po sa amin ngayon na nandito ay nalalaman niyo po kung ano yung aming mga pangangailangang espiritual at sa aming pong pagpapatuloy na pagkakaroon ng pagtitipon, itong fellowship na ito, Panginoon. Tawa po ang bawat isa sa amin mula sa mga maliliit na mga bata hanggang sa mga nakakatanda, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, na ito po ang pagkain namin spiritual na siyang magbibigay tugon, Panginoon, sa harapin namin mga hamon sa aming buhay. Kaya maasa rin po kami sa inyong pong tulong at gabay, Panginoon, inyong kapangyarihan sa aming pong
sa alipin pong inyong gagamitin na siya pong magbibigay ng inyong mensahe, Panginoon. Nawa po sa pamamagitan niya, ang inyong bibig, Panginoon, ang kanyang bibig, gagamitin niyo po siya, Panginoon, para may pahayag po ang mga pagpapalang spiritual. Kung kaya patuloy niyo kaming tulungan, Panginoon, at sa mga makikinig din po sa amin, maasa po kami na mapapahayagan pa po namin yung mga iba pa po na hindi lang po dito sa aming lugar, kundi sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa ibang dagat. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. At yan nga, nais po namin maghandog ng isang awit para sa ating Panginoon. Amen. Face mask. Face mask. Woman in the well I was seeking for the things I could not satisfy, and then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are craving the pleasure earthly things afford. At none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. So my brother, if the things this world gave you leave hunger that won't pass away, my blessed Lord will come and save me. If you kneel to Him and humbly pray, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa awit na yan. At kaya din naman, patuloy po tayong mag-desire na tayo po ay mas lalong mapalapit sa ating Panginoon. At nais ko pong tawagin si Sister Laika para sa kanyang testimony. Amen. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito na kanyang pinagkaloob upang ako po ay makapagpuri at makapagpasalamat sa kadakilan at kabutihan na ginagawa niya sa aking buhay, lalong-lalo na po sa dakilang kaligtasan. Salamat sa ating Panginoon na napakabuti niya sa aking buhay, na sa panahon ng aking kabataan, binigyan niya ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na bagamat marami din akong mga kasalanan sa aking mga kabataan, ay salamat sa ating Panginoon na nagtiyaga siya at nagtiis upang ako din ay
mabigyan ng pagkakataon na mabago ang aking buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na inalis niya ako sa buhay makasalanan, binigyan niya ako ng bagong buhay, at binigyan niya ako ng pagkakataon na paglingkuran siya at itaas din siya sa aking buhay sapagkat napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin at hindi niya nais na kanyang mga anak ay mapahamak. Kaya salamat sa ating Panginoon na binigyan niya tayo ng pribilehyo upang makilala siya sa ating buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon na sa aking paglilingkod din po sa Kanya ay patuloy niyang pinagkakaloob ang lahat ng aking pangailangan. Ang kanyang mga salita ang siyang patuloy na nagbibigay sa akin ng kalakasan. May mga pagsubok pong dumarating, ngunit salamat sa ating Panginoon na may mga anak din siya na patuloy na dumadalangin sa aking kaluluwa araw at gabi upang ako po ay patuloy na maging matatag at maging mapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon na napakabuti at napakadakila po niya sa aking buhay. At kahilingan ko po na patuloy niyo nawa akong idalangin upang hanggang sa wakas ng aking buhay ay mapaglingkuran ko ang ating Panginoon. Sa oras na ito, ang katastasan kong papuri ay binabalik ko po sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa buhay ni Sister Laika at tunay nga po na isang mapagpalang bagay ang tumanggap sa ating Panginoon lalong-lalo na kapag isa ka pang kabataan dahil ang Panginoon ang patuloy na tutulong sa iyo, mag-guide sa iyo sa daan na dapat mong tahakin at gayon din na hindi ka niya pababayaan sa kailanman sa iyong buhay. At nais ko rin pong tawagin si Brother Lucky sa kanyang mensahe. Pagbati para sa kongregasyon ng Bawa. Magandang hapon mga kapatid at salamat din po sa hapong ito na ako rin ay nabigyan ng pagkakataon upang ako rin ay makapagpaurit o makapagpasalamat sa ating Panginoon. Ako rin ay dati nung hindi ko pa nakakilala ang Panginoon ay isa rin akong kabataan na masuwahin sa aking mga magulang, may bisyo. Ayan, bisyo ko noon, nag-umpisa na ako sa pagbibisyo ko noon nung 1999, 99. Paumpisa na yung aking bisyo, sugal, inom, sigarilyo, yan yung aking mga bisyo noon. Tapos, malayas din ako noon kung saan lugar pupunta. Parang gusto ko yung maraming napupunta ang mga lugar nung hindi ko pa nakakilala ang aking Panginoon. Ngunit noong taong 1999, nag-umpisa ako na pakinig ng salita ng ating Panginoon. Maraming beses din ako nakinig, mga Bible study, linggo ng gabi, linggo ng umaga noon. Ni-invite din kami kasi halos katabi lang kasi namin yung pinagagawain na ng Panginoon. May mga misyonary rin galing sa Paniki. Sila yung ginamit ng ating Panginoon upang may bahagi ang salita ng ating Panginoon sa lugar ng Aurora. 1999, halos mahirap pa yung transportation noon, mahirap pa yung sasakyan, yung mga daanan, mahirap pa noon. Hindi pa masyadong nagawa, kaya mahirap. Kaya salamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng pagkakataon na ako'y ma-invite at makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Sa aking pakikinig ng salita ng ating Panginoon, doon ko nakita yung aking sarili na ako pala ay marumi sa harapan ng ating Panginoon. Isang makasalanan at napakinggan ko rin yung paano ka magsisi o paano nga may kumbaga ano may salakan di may isang tao. At noon nagtagal din, kumbaga na-convict din yung aking puso ganoon sa aking pakikinig. Mula noon, yung taong ngayon, July 12, yun na yung araw ng aking kapanganakan spiritual na hindi ko rin makakalimutan, July 12, 1999. Nung una kong tinanggap ang ating Panginoon sa aking buhay. Pinag-isihan ko yung aking kasalanan, mula nung ako'y nagsisi at ako'y nanampalataya sa ating Panginoon, ay mula yung aking mga pinag-isihan kong mga kasalanan ay hindi ko na ginagawa. Kundi tinutulungan ako ng ating Panginoon upang ako'y makapagpatuloy at makapanatili at makasunod sa kanyang kalooban. Pagaman sa kinasamang palad, year 2005 at totally na nagbalik ako sa kasalanan. Yun ang nakatakot din sa akin. Parang natakot ako nung nagbalik ako sa kasalanan. Parang takot na ako mamatay kasi alam ko kung yung pupuntahan ko pag ako'y namatay. At
alam ko na pag ako'y namatay na gumagawa ng kasalanan, ay pupunta ako sa impyerno. Ngunit salamat sa Panginoon na ako'y binigyan ulit niya ng pagkakataon. 2010, ako'y nakapagbalik loob sa ating Panginoon. Actually, anniversary noon, nung ako'y muli nakapagbalik loob kasi nung nag-backslide ako kung saan lugar na ako pumupunta. Hindi na ako nag-stay sa aming lugar kasi parang nahiya din ako siguro magbisyo ulit. Parang siyempre nabubuan din ako sa gawain ng ating Panginoon. Parang may respeto pa rin ako sa pamilya ng ating Panginoon sa lugar na yan. Kaya hindi ako masyado nag-stay sa aming lugar, kundi sa isang lugar. Ngunit salamat sa Panginoon na binigyan ako ng pagkataon 2010 ako'y nakapagbalik loob. Hanggang sa panahon ngayon, ako'y kanyang tinutulungan upang sabi ko nga sa ating Panginoon, ako'y nakapagbalik loob. Sana tulungan mo ako, Panginoon. Sa aking pagbabalik na ay makapanatili na ako sa aking paglilingkod sa Panginoon. Hanggang ngayon, salamat sa Panginoon na hindi rin inaasahan na ganitong sitwasyon na magkaroon ng sa aking plano lang namin, 1 week or 2 weeks lang kami dito sa lugar ng La Trinidad. Pero umabot kami ng 6 na buwan na at anong 5. Ngunit ako nagagalak na kahit pa paano ay nakakapanatili ako sa paglilingkod ko sa lugar na ito. Nagagalak yung aking puso na sa gabing ito, sa hapong ito ay kayo'y aking nakakasama sa mga ganitong pagkakatibon. At kailan ay babati pa ako sa lugar ng Aurora. Ika-21 anniversary po for the first time na hindi po kami nakasama sa anniversary ng lugar ng Aurora. Ngunit lagi po kayo sa aming panalangin. Halos gabi-gabi, tuwing umaga, kung ako'y nananalangin ay kasama ko kasi sa aking panalangin na sana magpatuloy yung gawain sa lugar na yan. At sana hindi lang yung 21 anniversary ang marating ng Aurora, kundi sana hanggang sa wakas ng ating buhay, sana tayo makapanatili sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sana tulungan tayo ng ating Panginoon sa lugar ng Aurora. Magpatuloy tayo mga kapatid. Anumang bagay na dumating sa ating buhay, alam ko na sa aming lugar siguro hindi naman masyadong karangyaan yung aming buhay. Ngunit kami nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang tulong. Na kami nagpapatuloy sa aming paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nangalak yung aking puso sa hapong ito, nabigyan ako ng pagkakataon na kayo makapagpasalamat at makabati sa lugar ng Aurora na 21 anniversary sa lugar ng Aurora. Yun po, magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Salamat sa Panginoon at sa oras po nito ay atin na pong ihanda ang ating puso at isipan para makinig po ng mensahe po ng ating Panginoon sa pangunguna po ni Sister David. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy anniversary po sa lugar ng Aurora. Salamat sa Panginoon na tayo po ay may young people service ngayon dahil marami po young people. Salamat sa Panginoon sa mga kabataan na narito. So maaaring hindi na sila bisita kasi makakasama na rin natin sila palagi. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po muli mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Hebrews chapter 11. Simulan po natin sa 24, verse 24 hanggang 27. Ako po babasa sa verse 24. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moses, ay tumangging siya ay tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Verse 25. Napili pa ang siyang pagpalasahin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa sa panahon na nagsisipupas na maligaya sa pagkakasalan. Na inaring malaking kayamanan ang kalustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa suot ng hari, sapagkat nagtitira matulad sa nakikita niya o hindi nakikita. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa oras na pinagkalog mo sa mga salita po na aming nabasa. Siya po namin pagpuputol-putulan, Panginoon, bilang muling pagkain sa aming buhay espiritual. Tulungan niyo kami, Panginoon, lalo na po ang abang lingkod na magkalasang asin, Panginoon, ng aking mga sasambiting salita upang ito'y maging pagpapala sa bawat makikinig sa oras na ito. Kayo po ang pumatnubay, Panginoon, at ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.
Amen. Ang ating pong mapag-aaralan ay ang pamagat niya, Our Choices, ang ating pagpili. At alam po natin na ang tao ay may kalayaan na pumili, hindi po ba? Yan ang isa sa binigay ng Panginoon na pagkakaiba nung nilikha niya ang lahat ng bagay dito sa mundo. Special na ang tao na kanyang nilalang dahil sila ay may freedom of choice. So ngayon po sa ating nabasa, isang halimbawa po si Moses. Nabanggit dito na isang malaking desisyon yung kanyang ginawa sa kanyang buhay. Yung pagpili ng tao, ito'y maaaring sa maliit na bagay lang, di ba? Sa pagkain. Kaya meron silang sinasabi, ang pili-pili mo naman, ang napili naman ng batang ko kasi meron siyang papili. Yan. Kung ayaw, ayaw. Di ba? At may mga desisyon din naman na may malaking impact, di ba? Sa buhay ng tao. So, sa araw-araw, maaari din tayong pumipili. May pagpili tayo, hindi po ba? Hindi na po natin isa-isa yun. Ngunit, kung ating titignan ang choices ng tao, it's, sabi nga nila, maaaring mali yung mapili mo, hindi ba? Pero kung mali nga yung napili mo, pinagsisisihan mo naman yun sa huli. Because of its consequence. May consequence kapag mali ang desisyon na ginawa mo. Kaya sa decision making, napakahalaga na pag-isipan mong mabuti. Diba? Kung minsan nga kung hindi mo makayanan, ay naghahanap ka ng ibang tao na tutulong sa'yo para ikaw ay ma-advisean, diba? Humingi ka ng advice. At dito, sa ating pag-aaralan, isang napakahalagang choice yung magagawa ng tao sa kanyang buhay. In this world. Dito po sa mundo habang siya'y nabubuhay. At kung babalikan po natin dito sa verse 24, sa pananampalataya ng lumaki na si Moses ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. So we all know the story of Moses, hindi po ba? Siya ay natagpuan ng prinsesa sa ilog. Kaya yung pangalan niya is Moses, from the water found. Natagpuan siya mula sa tubig. At inangkin na siyang anak ng prinsesa, ng anak na babae ng Faraon. Kaya lumaki siyang marangya ang kanyang buhay, diba? Pero nang dumating yung panahon na nilagay sa puso niya yung tunay niyang pagkatao, yun na yung desisyon na kailangan gawin ni Moses. So ano yung dalawang bagay na pagpipilian niya? So in decision making may pagpipilian ka, di ba? Yan. So maging piliin niya na manatili sa Ehipto, sa kanyang present status na isang prinsipe, di ba? O talikuran niya, sabi nga tanggihan, yung tinatamasa niya sa panahon. Kaya dito, nagkaroon ng pinakamahalagang desisyon si Moses. Isang hakbangin na magbabago ng tuluyan sa kanyang buhay. Yan ay ang pinili niyang tanggihan. Yan, tinanggihan niya ang pagiging anak ni Faraon. O yung maging, syempre siya rin yung susunod, di ba? Na tagapagmana sana. So kung iisipin mo, nasa isang kaharian ka, ikaw yung namumuno. Pero sabi niya, tinanggihan niya yun dahil mas pinili niyang maging anak ng Diyos. Maging anak ng Diyos. At sa banal na kasulatan, yan ay hindi lamang sa buhay ni Moses. Bawat tao ngayon ay kailangang mamili. To become the son of God or the son of the devil. Hindi ba ano naman yan, sabi ko. Very mabigat yan, di ba? Na salita. Karamihan ng naririnig ng tao ngayon
ang Diyos ay pag-ibig, hindi po ba? Lahat tayo, anak ng Diyos. Ngunit, ang katotohanan na sinabi dito sa banal na kasulatan ay hindi lahat ay anak ng Diyos. Sa 1 John chapter 3, verse 8, simulan ko po sa verse 8, o verse 7. Munti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya ay hindi maaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Kaya ang anak ng Diyos ay nabunyag sa versikulong ito, hindi po ba? Sila ay hindi na nagkakasala at hindi maaaring magkasala dahil sila ay ipinanganak ng Diyos. So, physical, may mga sarili tayong magulang, di ba? May ama, may ina. Pero ang tinutukoy dito ay spiritual. Sa spiritual na buhay, dalawa lang ang pamilya ng tao. Maaari ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, kaya kabilang ka sa anak ng Diyos, o sa pamilya ni Satanas. Kaya dito naihayag, sabi niya, ang anak ng Diyos at ang anak ng dyablo. Dahil gumagawa ng kasalanan, buhat pa ng pasimula ang dyablo. Kaya, yun din ang ginagawa ng kanyang mga anak, di ba? Sabi nga doon. So, kung yung tao ang makakarinig nito, parang hindi niya matanggap, di ba? Ayaw ko ang maging anak ng dyablo, di ba? Ikaw din naman, sinong magkakagusto. Pero, maliwanag dito, na hanggat ang tao ay gumagawa ng kasalanan, sila pa rin ay kabilang sa pamilya ng dyablo, ni Satanas. Kaya kung sa ayaw mo, sa hindi, kung ikaw ay hindi pa naligtas mula sa kasalanan, ay kabilang ka pa sa, ang ama mo ay si Satanas. Kaya dito, we can distinguish the sons of God and the son of the devil. At sabi doon, kaya nga, sinabi ng Panginoon, di ba kay Nicodemo, you must be born again. Di ba, napakahalaga na ikaw ay maipanganak ng muli. Ibig sabihin, maligtas mula sa kasalanan. To have spiritual life. Dahil lahat ng tao ay nagkasala, kaya automatically, di ba, sila ay anak ng dyablo. Pero, sabi ng Panginoon, kailangan mong maipanganak ng muli. So, it's our choice. Kung ayaw mong manatili sa pamilya ni Satanas, may kaparaanan. Kailangan mong maipanganak ng muli spiritual. Maligtas mula sa kasalanan. At ano pa mga kapatid? Sa verse 25, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. So, makikita natin na mas pinili ni Moses na makasama niya ang bayan ng Diyos. Noong Old Testament, ang bayan ng Diyos ay mga Israelita lamang. Diba? Pero, nang dumating ang ating Panginoon, ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya, ang bayan ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. At ang Panginoon, sabi sa Acts chapter 2 verse 47, sa English po, and the Lord added to the church daily those who are saved. Kaya lahat ng naligtas mula sa kasalanan ay naibilang na sa pamilya ng Diyos. Automatic po yan. At sa ating, hindi ba nung wala pa tong COVID, kapag linggo, makikita mo natin, di ba, na maraming tao ang mas pinili pa nila na nandyan sa sanglibutan. Ginagawa nila yung gusto nila. Pero anong pinili ng mga Kristiyano kapag linggo? Anong kanilang ginagawa? Sila ay nagtitipon, di ba? Kasama nilang mga kapatid. Sila ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, umaawit. Kaya dito makikita po natin na kaiba ang bayan ng Diyos. Hindi sila katulad ng sanglibutan. Halimbawa na lang sa mga
pumapayag. Kasi kanila rin tinitimbang, halimbawa sa gawain ng Panginoon, pupunta ba ako, makikinig, o makikigalak na lang ako, o makikisaya sa, halimbawa, barkada, diba, sa mga kabataan. Yan. Kaya sa atin, kung nais natin na bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon, pipiliin natin na makasama yung mga kapatiran. Yan. Kaya yung mga tumanggap sa Panginoon, yung mga Kristiyano, mas pinipili nilang makasama sa mga gawain ng ating Panginoon. It's a choice, hindi ba? So meron din, darating din yung maaaring sabihin nila, dyan ka pumupunta, ang boring-boring naman dyan. Walang jamming, di ba yung mga term ngayon ng mga kabataan, o iba pa siguro kasi noon pa yun. Ayan. Feeling nila, nakakaantok, gano'n, di ba? Pero iba yung nararamdaman ng mga mananampalataya. Nandun yung kagalakan nila. Hindi man nakikita sa panlabas, hindi sila tumatawa ng malakas, o kung ano pa party-party, pero yung kagalakan nila nasa loob. Yan. Nandun yung contentment, di ba? Yung kapayapaan. Kaya dito, mas gugustuhin pa natin na makasama, maki-fellowship sa mga anak ng Diyos kaysa sa nasa sanglibutan, sabihin po natin. At may isa rin ditong babala o kautusan ng ating Panginoon, sabi niya sa Revelation 18:4. O pagtawag ng ating Panginoon, sabi niya, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. So ito naman yung tinutukoy dito ay yung Babylon. Diba? Sa panahon natin ngayon, sektismo. Yan. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. So, alam po natin na sa sektismo, it only means division. Diba? Ang sekta ng relihiyon, dumadami. Yan. Nagkakaroon ng division ng mga mananampalataya. May kanya-kanyang mga katuruan. So, lalo lang mako-confuse yung mga tao. Pero, sabi ng Panginoon, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. So, dito, hindi tayo nagsasabing, hali kayo para i-anib, di ba sabi nila? I-anib kayo sa amin, o ito, mag-fill up ka na ng membership form. Di ba? So, it's not membership, kundi ang importante yung tao maligtas sa kasalanan. At ang Diyos ang magdaragdag sa Kanyang iglesia. At isusulat ng Panginoon ang iyong pangalan dun sa aklat ng buhay. Kaya wala po tayong logbook. Kaya, hindi lang po ibig sabihin na i-isolate na natin yung ating sarili na tulad ng ginagawa ng mga monk, di ba? Pupunta na sila sa liblib na lugar, ayaw nilang makisalamuha. Okay? Ang ibig sabihin lamang po nito na hindi tayo sasang-ayon sa mga ginagawa ng sanglibutan. We make friends with them, di ba? Yun yung nais ng Panginoon, di ba? Siya'y naparito at nakipagkaibigan siya, nakisalo pa nga siya sa mga maninilang bubis, di ba? Dahil naparito ang Panginoon para sa mga makasalanan. So, ganoon din ang mga mananampalataya. Magiging kaibigan tayo sa kanila. Pero, hindi tayo yung magpapa-influensya sa kanila, di ba? Kundi tayo yung mag-influence sa kanila. Tayo yung magpapakita sa kanila ng tunay na buhay na binago ng ating Panginoon. Para mailapit din natin sila sa Panginoon. Yan. Kaya, yun po yung isang paalala, lalo na po sa mga kabataan. Yan. Na mag-ingat tayo na hindi tayo yung, o hindi kayo yung ma-influensyahan ng sanglibutan. At ang susunod po dyan, yung sa, balikan po natin yung Hebrew. Sabi doon, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng
Ehipto. So another choice na ginawa ni Moses is to have spiritual riches. Kayamanan. Nasabi doon ay hindi nagsisikupas. It's our choice to have spiritual riches or earthly treasures. Kaya kung maraming ilustrasyon ang banal na kasulatan about true riches. Di ba? So kung nabasa niyo po yung The Richest Man in the Valley, di ba? Na may isang mayaman, napakayaman, siya ang pinakamayaman sa kanilang lugar. At may isa rin namang farmer, common lang, ordinary person. Shortcut na lang, na mayroon siyang napanaginipan. Kasi nakausap niya yung mayaman, sabi niya. Kasi alam niyang siya yung pinakamayaman, kaya sinabi niya na mamayang gabi mamamatay yung pinakamayaman doon sa lugar na yun. So, syempre yung mayaman na yun kinabahan, although kahit hindi yan totoo, sinabi niya, dininay niya. Pero syempre, alam niya siya yung pinakamayaman. At siya yung mamamatay. Kinabukasan, so, syempre, ginawa niya siguro, nagpa-check up siya, tinawag niya yung doktor niya. Diba? Baka hindi pa nga siya nakatulog. Yun. Pero, kinabukasan, sabi mo, hindi naman ako namatay. Diba? At nalaman nga niya na yung farmer, yung lalaki na nagsabi sa kanya, na yung pinakamayaman ay mamamatay, ay yun yung namatay. Kasi, siya ay isang Kristiyano. At dito po natin makikita yung true riches. Diba? Kaya marami sa mga halimbawa sa banal na kasulatan kung saan mas pinili nila ang paglingkuran ng Panginoon kaysa magkaroon ng nagsisikupas na kayamanan. Diba? Alam niyo mga kapatid, ang sabi nga, nagsisikupas na kaligayahan, yan, bigay ng kayamanan. Yung may isa nga lang, hindi ko matandaan kung, hindi, totoo to, di ba, na lumapit sa ating Panginoon, hindi siya parable. Yung the young rich ruler, di ba, na nagtanong siya sa Panginoon kung paano siya makakabilang o makakasumpong sa kaharian ng Diyos. So, sinabi ng Panginoon yung mga dapat niyang gawin. At sabi niya, ginaganap ko naman ang mga bagay na yan. Pero alam ng Panginoon ang nasa puso ng bawat tao. Di ba? At nung sinabi ng Panginoon, dahil alam niyang mayaman yung taong yun, ipagbili mo lahat ng iyong tinatangkilik, pamigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. So, anong ginawa nung mayaman? Biglang nanlumo siya. No? Napatingin siya sa ibaba. At tumalikod. Dahil ang kanyang puso ay nasa kanyang mga kayamanan. So, ganun yung result, di ba? Na kung pipiliin mo ang kayamanan, tatalikuran mo ang Panginoon. Ganun po yun. Kaya hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at sa iyong kayamanan. Ang kaligtasan, ito yung pinakamahalagang kayamanan na matatamo ng tao sa mundo. The pearl of great price, hindi po ba? Ito yung sabi niya, kahit na ito yung pinakamahalaga, sabi niya, pearl pa nga yung dito kapalit. Yan. Pero, ang kaligtasan ay libre. Yan ay para sa lahat. Kaya, kung, sabi nga, mula din sa mga preachings na narinig natin, anong mapapakinabang ng tao kung nasa iyo na lahat, pero ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Diba? Hindi naman masama ang kayamanan, pero ang nangyayari kasi, kung yung isiset mo yung affection mo sa iyong kayamanan, hindi mo mapaglilingkuran ng Panginoon. Hindi mo may bibigay ang iyong buhay. Sabi nga kanina yung reservation, diba? Yan, isa sa mga reservation yan. Na kung hindi mo kayang ibigay sa Panginoon ang lahat-lahat sa iyo, ay hindi ka makapaglilingkod sa ating Panginoon. Hindi mo maibibigay ng lubusan ang iyong buhay sa ating Panginoon. At ang panghuli po dito, sa
Sabi dito, sapagkat ang kanyang tinitignan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. So ano po yung inaantay natin? Diba? Yung gantimpala, may pagkakaloob ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa mga tapat na naglingkod sa ating Panginoon. It's our choice. Tayo ang mamimili kung pupunta ba tayo sa langit o sa impyerno. Tayo ang magdidesisyon. Kaya alam natin, sabi nga ni Kuya Jet, wala kang gagawin kung siyempre wala namang taong gusto pumunta sa impyerno, di ba? Oo, kasi magkasala ka, talagang sa impyerno ka. Pero kung gusto pumunta sa langit, may gagawin ka. Diba? Yan. Ang sumunod sa Panginoon. Kaya hindi na po natin sabihin pa kung anong itsura ng impyerno, di ba? Yan, kasi nasa banal na kasulatan din yan. Pero ang langit, walang maitutumbas. Di ba? Sa mga bagay na nandito sa mundo ito. Kaya worth it kung tayo ay magtitiis hanggang sa wakas ng ating buhay. Dahil ang Panginoon ay higit yung price na kanyang binigay, di ba? Yung kanyang buhay, kanyang paladugo. Kaya ganoon din yung gantimpala na ibibigay niya sa lahat ng nagtiis hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Kaya ang langit ay isang banal na lugar, walang marumi, walang kasalanan na pupunta doon, na makakapasok doon. Kaya yun lamang po ang ating pakatatandaan. At wag po natin sabihin na, mahaba pa ang aking buhay. Di ba? Marami pa akong oras. Di ba? Hindi po natin alam. So, yun po yung ating pakabulay o pakaisip-isipan na hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay o hanggang kailan tayo. Ang importante ay handa tayo kung tayo ay mamamatay. Naayusin pa natin na makasama ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya yun po yung ating napag-aralan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa oras na pinagkaloob po ninyo na tunay po ang inyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na mga salitang ito ang siyang magbibigay po sa amin ng patnubay upang lalo po namin pagsikapan, Panginoon, ang makasama kayo sa kabilang buhay at higit sa lahat, may paglingkod namin ng aming buhay dito sa mundong ito. Meron mang kahirapan, mga pagsubok, ngunit alam namin na nandyan kayo na handang tumulong, na bibigay sa amin ng comfort, kasiyahan, Panginoon, at kapayapaan. Merong kagalakan na kayo po ang aming pinili na paglingkuran sa aming buhay, Panginoon. Bagamat di po kami karapat-dapat, Ama, kami minsan makasalanan, Panginoon, hindi karapat-dapat sa inyong pag-ibig, ngunit kami inyong inibig, Panginoon. Kaya lubos po kami nagpapasalamat na hindi man po namin masuklian ang lahat ng mga mabubuting bagay na pinagkaloob niyo. Ngunit alam namin, Panginoon, na sa aming pagtatapat sa inyo at patuloy na pagnanais, Panginoon, na kami ay magtagumpay sa aming buhay dito sa mundo ito, Panginoon, na nais na makapiling kayo, Panginoon, sa wakas ng aming buhay. Amen. Yun na po, Panginoon, na isapat upang wala na pong dahilan pa para kami ay manlumo, manghina, at higit sa lahat tumalikod, Panginoon. Kaya kayo po ang tumulong na sa bawat isa, Panginoon, ay patuloy po kaming maging matatag, Panginoon, sa aming mga buhay, na maging mapagpasalamat din po kami, maging magkaroon ng kagalakan, Panginoon, na kayo po ang aming pinili sa aming buhay. Amen. Kaya salamat, Panginoon, sa presensya po ng bawat isa na narito, na kanilang pinili na mag-aral ng iyong mga salita, makasama namin, Panginoon. Magkaroon kami ng fellowship sa araw na ito, at tapos po kami napagpala sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Kaya binabalik po namin ang papulit pasalamat sa matamis na pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen.